Gaya po ng inyong narinig, sapagkat ito, Kong at Nason, ay alam, gaya din po ng inyong alam, sinerkular na po sa lahat ng mga kapilya, sa lahat ng pagsamba, dito pong Miyerkules at Huwebes. Dito po sa Metro Manila, ang narinig nyo rin po sa sirkular, gaganapin po at makikita-kita tayo dyan po sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Mga kabayan, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang napipintong rally o malawakang pagtitipo ng isang religious group na Iglesia ni Cristo, kung saan ay nakatakdang ganapin ito sa darating na January 13 ngayong taon dyan po sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Ayon sa isang impormasyon na kasapi ng Iglesia ni Cristo, pinaghahandaan na ng grupo ang kanilang gagawing pagtitipon para suportahan at pigilan ang planong impeachment o pagpapatalsik sa pwesto dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Ayon sa impormasyon, dadaluhan ito ng milyon-milyong miyembro ng Iglesia ni Cristo, kasama na ang ilang grupo, partikular ang mga taga-suporta ni VP Sara Duterte. Nag-compute ako kagabi kami, baka umabot ng 3 milyon. Ang dami nun, di ba? Sa rally Iglesia ni Cristo, naghahanda na pala, January 10 pa lang. January 9 kasi, di ba, yung piyesta ng Nazareno. After 9-10, doon sa mga lugar na yon, maghahanda na. Baka sabi, may mga pakain daw ng mga burger, bubuhos, tapos yung mga tent doon, mga portalet. Ang dami ng portalet na ilalagay doon. Talagang pinaghandaan, hindi yung basta mag-rally ka tapos iiwan mo madumi ang kalsada. Hindi. May mga tinalagyan na daw na maglilinis, may mga media na, may mga tent na, o tsaka may mga, hindi ngayon, gagawin pa lang. Ganon, ka-organize talaga, Iglesia ni Cristo talagang, kada kilos nila sa kanila aktibidad, pinaghahandaan nila. Dahil sa malawakang rally, tinatayang magiging history ito sa kasaysayan ng Iglesia ni Cristo dahil sa kanilang paghahanda at pag-organisa. Inaasahan din daw ang pagdalo ng iba't ibang grupo ng mga politiko na handang sumuporta laban sa mga Duterte. At posibleng magamit din ang Iglesia ni Cristo sa kanilang pangangampanya sa darating na eleksyon. Sabi niya, history daw to eh. Wala pa nangyayari na ito. Yung 2015 nangyari yung biglaan lang yun. Sa EDSA ata yun. Hindi pa organize yun masyado. Ito, i-organize talaga total. Ibig sabihin, labis na pinaghahandaan at pinag-aanyaya ng Iglesia ni Cristo sa hindi nila kapanampalataya. Kahit sino pwede sumama. Ang sinasabi ng marami, ang marami sasama nito mga politiko. Tsak daw yan. Kasi syempre mga politiko, alam naman nyo, prangkahan na, real talk na tayo. Tsakin chorya to, opinion ahabol ng boto sa darating. Pag January na ngayon, konting February, eleksyon na. February, March, April, wala na silang time. Ayan ang pagsasamantala, ayan na ang sinasamantala na nila sa botohan na syempre, pabango sila sa iglesia, maaaring sumama ang mga politiko dyan sa gagawing rally. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Isa ka rin ba sa mga nakahandang sumuporta sa gagawing pagtitipon ng Iglesia ni Cristo para kontrahin ang pagpapatalsik kay VP Sara Duterte? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Ngayon marami ako nasagap na balita nga, nagkwentuhan kami about sa mga rally. May mga balitaan din sila na kinuwento sa akin na naghahanda na ng labis. Hindi ang iglesia rin pala, yung mga kabilang grupo. May mga kabilang grupo na sasama sa iglesia na hindi pa kilala masyado kung ano ba yun. Pero madami na papuntang Liwasang Bonifacio. Mapupuno yung Liwasang Bonifacio. Doon pa lang sa grupo, hindi pa sa INC. Yung pala sa iglesia, kasama ang Calabarzon, Batangas, Calamba, tapos yung tiga Marinduque, ang Marinduque pa lang, sa bababa, tawid dagat yan sasama pala sa lokal. Iglesia ni Cristo sa lokal ng mga taga Marinduque, sasama rin. Yung sa Marinduque, nabalitaan ko, ang sasamang kapatid doon, mga nasa 20,000. Marinduque pa lang yun. Puno na yung Liwasang. Liwasang, 3,000 ang kasya doon.
Tapos ito nabalitaan ko sa San Pablo, nasa 40 mil yata. Tapos yung Batangas, 50 mil. Kung maaabot ko, tapos yung Metro Manila, ay itong Muntinlupa, San Pedro, Binyan, abot ng mga 50. Kung nag-compute ako kagabi kami, baka umabot ng 3 milyon. Di ba? Kasama na yung mga pahabayon. Ang dami nun. Di ba? Ngayon, nagkakwentuhan niya, at nabasa ko sa share, ito nabasa ko lang ito, hindi ko sigurado ito baka magkaroon nga ng people power. Hindi ko sigurado kung paano procedure ng people power. Pero base dito sa mga code na binasa ko, ibinigay sa akin, ewan ko kung totoo to, pero mamaya babasahin ko sa inyo, no? Yung kasi nagbantayan niya kami sa kapilya, nagpausap-usapan, ang sarap pala no pagbantayan doon, maluwalhati. Pag uwi mo, hindi ka pagod, tsaka ligtas ka kasi parang yung canopy nila, di ba, matibay na pader yun sa taas. Kahit may nagpaputok ng baril at may ligaw na bala, hindi ka tatamaan kasi ang kapal nun ganyan kakapal yung yung pahaba nilang canopy sa kapilya nila. Ang tibay no, kahit siguro bagsak ka mo ng hindi mawawasak yun, no? Niya sa Rallying Iglesia ni Cristo, naghahanda na pala January 10 pa lang. January 9 kasi di ba yung piyesta ng Nazareno. After 9-10 doon sa mga lugar na yon, maghahanda na. Baka sabi may mga pakain daw ng mga burger, bubuhos, tapos yung mga tent doon, mga portalet. Ang dami ng portalet na ilalagay doon. Talagang pinaghandaan, hindi yung basta mag-rally ka tapos iiwan mo madumi ang kalsada. Hindi. May mga tinalagyan na daw na maglilinis, may mga media na, may mga tent na, tsaka may mga, hindi ngayon, gagawin pa lang. Yung nabalitaan ko, ewan ko kung gaano katotoo yun, no? Sabihin, kung totoo talaga yun, ganun, ka-organize talaga, Iglesia ni Cristo talagang, kada kilos nila sa kanilang aktibidad, pinaghahandaan nila. Kung gaano nila, saka pinagpapanata nila, ipinapanalangin nila, talaga labis na pinaghandaan. Sabi niya, history daw to Wala pa nangyayari na ito. Yung 2015 nangyari yun, biglaan lang yun. Sa EDSA ata yun. Hindi pa organize yun, masyado. Ito, i-organize talaga total. Ibig sabihin, labis na pinaghahandaan at pinag-aanyaya ng Iglesia ni Cristo sa hindi nila kapanampalataya. Kahit sino pwede sumama. Ang sinasabi ng marami, ang marami sasama nito mga politiko. Tsak daw yan. Kasi syempre mga politiko, alam naman nyo, prangkahan na, rito ka na tayo. Tsakin chorya to, opinion ahabol ng boto sa darating. Pag January na ngayon, konting February, eleksyon na. February, March, April, wala na silang time. Ayan ang pagsasamantala, ayan na ang sinasamantala na nila sa botohan na siyempre, pabango sila sa iglesia, maaaring sumama ang mga politiko dyan sa gagawing rally. Maraming politiko ang sasama. Baka buong Pilipinas ng politiko bumaba at sumama dyan. Kasi, sa liwasan lahat bilhin mo, Calabarzon pati ata North, dyan pupunta South, dyan pupunta. Ayun niya, isa ka gagawin iba't ibang lugar, no? Ngayon, sabi na marami, hindi sa akin kung gagaling to nabasa ko lang sa mga komento at sa mga narinig ng ibang mga personalidad na kilala din sa lipunan, hindi ko na mabanggitin kung sino, baka mabaliktad daw sitwasyon na nagbibigay siyempre simpatsya sa Iglesia ni Cristo. Hindi naman simpatsya kasi ito nga para puro kapayapaan naman to yung lungsod ng Iglesia ni Cristo Para sa kapayapaan to, hindi para sa anong bagay ito. Di ba? Babaliktad ang sitwasyon. Kung baka daw si BBM pa ang ma-impeach, hindi si Sara. Hindi natin alam yun. Hindi ko alam kung anong batas ng people power. Hindi ko alam ang batas ng pagtitipon. Pero ito, sabi, ang gaganapin rally ng Iglesia ni Cristo, may ibibigay na uniforme. Hindi uniforme, ibig sabihin, may t-shirt na ibibigay sa Iglesia ni Cristo na pagkakilanlan na Iglesia ni Cristo. Siguro limited lang sa kanila yun, para sa kanila. Kaya, kung sino yung maglulunsod ng people power, alam kung iglesia ba o hindi. Di ba? Kaya ito, ang iglesia kasi hindi magkaroon ng people power yan. Pero, kapayapaan yan. Pero kung may maglusot man ng people power, marami, mag-merge dun sa rally, hindi iglesia ni Cristo, hindi gagawin ng iglesia ni Cristo. Kasi, naka-uniform ang iglesia ni Cristo. Bigla na bibigay yun, hindi magagaya bigla uniform. Di ba? Maliban na lang, kaso alam ko, limited lang para sa mga kapatid lang sa iglesia ni Cristo yun Ang alam ko nasabi lang sa akin pero magkakaroon ng uniform at labis na napaghahandaan talaga. No? Kaya yung darating sa January 12 pa lang, may mga naka-check-in na daw sa hotel, ang dami na.
May nagpabook na nga eh. Ako gusto ko nga magpabook eh kasi gusto ko magmi-media rin ako doon eh para makita nyo, masubaybayan nyo. No, baka January 8 or 7 magpabook na ako doon. At January 10 matulog na ako doon. Doon na ako maghintay, no, para hindi na ma-hassle. Pero titignan ko yung schedule, no, para kung maganda o hindi. Ngayon niya, pero marami daw kapatid na nagpabook na, fully book na doon sa mga kalapit na hotel. Ang Liwasang kasi di ba parang pahabayan na ano, baka doon pa lang sa 3 kilometers mula sa Liwasang, maano na, maakupa na kasi hindi ka pwede pumunta sa sakyan mo doon eh, motor, doon sa venue, maiipit eh. Paglabas mo doon, baka madaling araw ka na makalabas. Maipit sa sakyan mo, kailangan, ang tendency noon, paparada mo yung sakyan mo, 2 to 4 kilometers away, maglalakad ka. O masigit pa, kung mas maraming tao inaasa, sabi ko nga baka 2 milyon, baka dyan pala sa papuntang Liwasa, baka nasa Las Piñas ka pa lang, nandun na yung sakyan mo eh, lalakad ka. Laking kilometro yun. 25 kilometers yun mula sa Las Piñas yata, kung di ko pagkakamali. Kasi mula dito sa, 34 kilometer mula sa Luneta, sa Liwasang yun. Mga 30, kulang more or less, 30 kilometer yun. O, di ba? Kaya doon pa lang, baka mapasmado na yung lugar, may pasok yung time na yun. January 13 yun, may pasok yun. Marami sasabay mga pasok ka ng mga estudyante, empleyado, di ba? Siguro di-declare na holiday yung araw na yun kasi the best na araw yun eh. Kumbaga, first time in the history, magkakaroon ng pagtitipon na napakarami para sa kapayapaan. No? At 13 pa kayo, kunyari, asa is, nag-session sila at tinransmit yung impeachment papuntang Senado. O paano yun? Mag-aano na yung Senado? Kung bayad, kung planado, o de 7, Senado na, or latest 8, 9, 10, 11, 12, tas 13. Baka mamaya yung irarally ng, tapos na. Will it take a few days to impeach Inday Sara? Ben, meron siyang battery of lawyers, pero, ewan ko, kung ano. So, rally. So, ang isipin pa niya na magiging salita nila, pati sa mainstream media, ang mga tao, binabayaran ng Duterte o inaano ng mga Duterte na magsalita para pigilan ang impeachment kasi guilty eh. Gano'n na magiging ano nila, mga PI talaga eh. Ganyan yung magiging narrative, pati yung mga bayad na troll, bayad na mainstream media, bayad na vlogger. Yun yung magiging ano nila eh, salita nila, narrative. Pinipigilan yung kasi guilty na. Pero nakakalimutan ng taong bayan, yung mga tanga, no? Nakakalimutan ninyo na wala na ngang budget na intelligence fund, CIF, ang Office of the Vice President, pero silang lahat meron. Napaka-importante ng 125 million. Confidential fund nga. Mga walang niya talaga to. Abusado talaga. Ngayon, kung rally, para lang sabihin niyo yung sama ng loob niyo, kulang. Maganda kung kunyaring bumaliktad ng AAP, PNP, okay na, di ba? Sa rally ng INC, dumami. Ang worry ko lang, kunyari, hindi nag-ano yung AAP. Paano kunyaring bumaliktad nga ang AAP, PNP, at ang gustong mangyari, maghunta? Ano sagot nyo ron? Mga simbahan, ano sagot nyo? Paano kunyari, merong namumuo na mga grupo na hindi papaupuin si Inday Sara, na kayong mga DDS gagamitin lang para to sa rally. And then biglang hindi si Inday ang nakaupo. Paano ko si Inday mismo ayaw naman umupo? Pero alam ko, tingin ko si Inday ready na umupo yan eh. Alam ko si Inday, the moment she ran for Vice President, alam niya what is at stake. No? Tatay niya, presidente, alam niya, pinag-usapan niya ng mag-anak, ng pamilya, pinag-usapan niyan. So,
Noon, nung nagsimula yan, nung unit team, walang iniisip na magiging bangag si BBM, lilitaw yung baho, magiging buhaya, magiging ano, walang pakialam sa Pilipino, magkakamon na ulo. Hindi natin alam lahat yon. So, useless to dwell on it eh. Given na yun ngayon. So, ang tanong, number one question, ano? Job-job lang ba? O termination? Yung iba nga, resign eh. So, hindi nga natin alam kung yung iba, walang resign. Yung iba, resign. Ako, ang posisyon ko, terminated ka na. Kasi pagka-resign, kung ayoko, ano gagawin nyo? Isa akin terminated ka na. So, if we cannot come out with one voice, wala mangyayari sa atin. Tuloy-tuloy bagsak ang Pilipinas. Napirma na yung dapat nga nagagalit tayo kasi yung GAA, yung 2025, pinirmahan yung budget. And then, sige-sige yan na kurakot, di ba? Meanwhile, kayong mga nasa gobyerno, alam nyong mali ang ginagawa. Sige-sige kayo na kinukonsinti ninyo. DBM, Finance, lahat kayo. Kinukonsinti ninyo, National Treasury. Kung umikot talaga ang gulong at kami ang nasunod at nagkaroon ng revolutionary government, bibitayan namin kayo, hayop kayo. Alam nyong mali, sabihin nyong mali. If not, mag-resign kayo sa posisyon nyo. Yun yung ano. Or you go out sa public claiming ganito, ganyan. Prinsipyo, hindi yung trabaho lang eh. Putang ina ng trabaho. Ninanakawan na buong bansa, ginagago na tayo, tapos sasabihin nyo, trabaho lang. AFP, PNP, ganun din kayo eh. Ninanakawan na, ginagago na tayo, inaabuso na, ginagamit kayo para tarantaduhin ng bansa. Sasabihin nyo, trabaho lang. This is not the kind of AFP and PNP that we need, that we are paying, that we are maintaining. That's why, umikot lang ang gulong, and if we survive yung revolution, if we survive it, wala, we have to correct it. We have to correct all the wrong things na ginagawa nyo. And I hope Inday Sara will have the courage and the perseverance, the wisdom to correct everything, even in our absence. Para hindi sila makasibat. Alam niya yan, kaya gusto sumibat. Alam nila guilty sila. Sisibat sila kasi guilty. Natatakot sila sa gagawin natin. Yung sampalin mo araw-araw yan kundi na magaing mukha ng mga yan eh. Na gusto yung bigyan ko pa kayo ng yung cutter o pliers. Pingasin nyo yung mga ngipin ng maputragis na yan eh. Kaya pingasin nyo yung mga kuko ng mga yan. O bago namin dalhin sa luneta, pingas na yung mga kuko. Lagyan nyo nalang na asin, yung kalamansi. Mga putragis yung mga yan, sobrang mga walang yan. Ang tatapang pa. Sila pa yung masisiba. Sila pa yung... kayong mga Pilipino, kala ninyo, lalo na yung mga yung mga kumakampi, no? Mga nagte-threaten pa sa akin, hindi nyo alam yung pinasok ninyo. Delikado na kayo, good luck kayo, good luck. Mamatay man ako, manood kasi kayo doon sa vlog, no? Papasok ako sa pinto, akala ko NPA yun nandun sa loob. Sabi sa akin, NPA. Papasok ako, knock-knock pa ako, tanga ako knock-knock pa ako. Pero nagbilin ako sa tropa ko. May papasok sa likod, may papasok sa harap. Pagka tumumba ako, pagka napatay ako, kaya ako nauna eh. Pagka natumba ako, patayin nyo lahat na sa loob. Ganun ako mag-order. No. Kayong mga vlogger, kayong mga troll, kayong mga sip-sip sa gobyerno, tumatanggap ng pera, kayong mga complicit, no? Kayong
conspirator against the Filipino people, yari kayong lahat. Kasi hindi biro-biro yung ginawang krimen ng mga politiko nato. Apektado yung future generations ng Pilipino. Crime against humanity. Ang ginawa ng mga tarantadong yan. And here you are defending them. Sama-sama kayo. Kaya nga, kung kunyaring matuloy na kumalas ang Mindanao, maiwan ang Luzon. Sama-sama kayo, you defend Luzon. At pagka kunyaring maayos na yung armed forces ng Mindanao, they might probably think it's good to invade you. No? Republic of Bangag in Luzon.